Love Talks! Once again, this is your kachika, Mika. I'm Rona. I'm Natalie. Kali. I'm Lynn. I'm Abra. And again, this Davey. And today, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pagsubok at sakit na dala ng cheating sa long-distance relationships. Papamagatan natin itong Betrayal Beyond Borders. From the trust issues to heartbreak, we'll dive into the complexities of love across distances and the harsh realities of betrayal. Come, pag-usapan natin. So, meron akong ex-boyfriend. Kaka-break lang namin last April 4, 2025. Mismong monthsary namin yan. Healthy naman kami nung una, not until naging LDR kami since mag-college na. LDR kami pero wala siyang assurance, walang update and time sa akin. Akala ko, okay lang yun. Kasi iniisip ko, baka nasanay lang din ako na lagi kami magkasama. Almost 1 year ako nagtiis sa ganyang situation namin. Ako lagi ang nag-a-adjust. Umiintindi kasi iniisip ko, baka pag alam niyang iniintindi ko siya, ma-realize sa lahat ng ginagawa niya and magbago siya. Pero hindi. Mas lumala siya. Meron nga 11 PM na ng gabi, wala pa siya. Na hindi ko alam kung nakauwi na ba or tulog na kasi walang update eh. May access ako sa account niya, so inopen ko yun. And nakita ko story ng kaibigan niya. May katabi yung ex kong babae sa boat. E di ayun, tinanong ko siya ba't sila magkatabi. Ganyan ang reason niya. Hindi kasi ako makita sa picture kaya kami nagtabi. Like, di pinalampas ko yun. Ilang beses ako nag-o-open sa kanya about sa girl na yan kasi hindi ako comfortable and lagi din siya inaasar ng tropa niya dyan knowing na may GF siya. And ba't kaya lagi pag nagsasabi ako sa kanya nagiging away? Iniisip niya na tuwing mag-o-open ako sa kanya, naghahanap lang ako ng away. Wala na ba akong karapatan? Hindi ba valid tong nararamdaman ko? Di pinalagpas ko na naman lahat. Akala ko okay na kami eh. Pero hindi. 18th birthday ko noon. Hindi niya alam anniversary namin. Yes, hindi niya alam. Mas kilala niya pa nga mga tropa niya kaysa sa akin eh. Minsan sinasabi ko sana tropa niya na lang din ako para may oras siya sa akin. Para may attention siya sa akin. And naaawa na lang ako sa sarili ko. Pero pinipili ko pa rin siyang intindihin kasi iniisip ko baka magbago pa siya pag nakita niyang sobrang mahal ko siya. End ng second semester namin, nagbago lahat. Yes, tinanggal niya ako sa bio niya, sa featured, and even yung password niya pinalitan niya. Ang sabi niya sa akin, wala, gusto ko lang ng ganito, okay? Tinatry kong ayusin yung relationship namin kasi ayoko na ng ganong situation. Gusto ko maging okay kami, maklear lahat ng mga unsaid thoughts ko, and bumalik kami sa dati. Pero ang hirap. Finals namin, and nakipag-break siya. Di ba ang saklap? Mismong monthsary namin to. Sabi niya gusto niyang mag-focus sa ACADS niya, and sino ba naman ako para pigilan yun, di ba? Sabi niya pa sa akin, maghiwalay na lang muna te. Anong balak mo? Ano yan? Babalikan mo kapag gusto mo lang? Sira. Pero hindi ko to tanggap as in, kasi sinusubukan kong ayusin eh. Tapos nakipaghiwalay siya na ganun yung reason niya. Tinutulungan ko pa nga siya sa ACADS tapos ganyan. Nagtry ako mag-message sa mga tropa niya and kahit isa, walang sumagot. Kasi ang kwento niya sa kanila, matagal na kaming wala. Nag-chat yung ex ko sa akin, na ba't ko daw chinachat mga tropa niya. Sa sobrang desperate ko makahanap ng sagot, nagawa ko yun. Iniisip nila, obsessed ako na ex kasi di ako makamove on. 3 years kami. Tapos nalaman ko, bago kami mag-break, nakikipagkita siya sa ibang babae. Hindi man lang isang beses.
Kasi araw-araw daw silang nagde-date. Halos kumuho yung mundo ko nung nalaman ko yan. Kasi nagbebeg nga ako sa attention at oras niya. Tapos willing lang siyang ibigay yun sa ibang babae. Ang unfair, di ba? Hindi ko alam paano ako uusad that time. Kasi binigay ko lahat eh. Naubos ako. Binigay ko lahat ng love sa kanya. At sabi niya pa, sa akin, nakikita niya daw yung mama niya sa akin. Kung paano ko siya alagaan, kung paano ko siya mahalin, tapos nag-cheat. Eto pa, sabi ng mga tropa niya, hindi niya daw yun kinonsider as cheating kung matagal na raw kaming wala. Ha? Paano matagal nang wala? Nagkikita na sila bago kami makipag-break, bago siya makipag-break sa akin. Paano hindi? Sa bagay, kung normal lang naman yun sa kanila kasi ninonormalize nila, edi ayun. Nung nalaman ko yun, lahat, ni hindi man lang siya nag-sorry sa akin. Tinawanan niya lang ako kasi nalaman ko na eh. In addition, may tumulong sa akin na kaklase niya para malaman if sila na nung girl. And yes, opo, naging sila nung babae at sila pa din hanggang ngayon. Take note may BF din yung babae that time, tas nakikipag-date siya sa ex ko. Pero yun nga, nakausad na ako and happy for him naman na kasi 'di ba, sayang naman yung 3 years namin kung hindi magiging sila. And sana alam din ng babae na naging side chick muna siya bago naging main chick. Ang sasabihin ko lang ay bago ako sumuko sa kanya, bago ko siya pinaubaya, ginawa ko lahat para mag-work kami. Ang hirap pala pag mag-isa mong lumalaban. Ginawa ko lahat at wala akong pinagsisisihan doon. Alam ko din sa sarili ko na naging toxic ugali ko kasi gusto ko attention niya at oras niya. Pero alam ko din sa sarili ko na hindi ako nagkulang na intindihin siya at ipakita na mahal ko siya. Naging kampante kasi siya, nandito lang ako eh. Kahit anong gawin niya. We may not have a happy ending, but we were happy at the start. And for me, that's okay na. Kasi I know, kahit sa konting time, minahal namin ang isa't isa at naging masaya kami. Maybe I'm not really the woman he wants, but I built him. I built him up so that the woman he likes would like him. At dyan nagtatapos ang episode natin for today. So ayun, alam nating lahat na ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng anumang relasyon. Pero paano kung yung taong pinagkakatiwalaan mo sumira sa tiwala na yun? Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pag-ibig ay isang journey at minsan may mga bumps sa daan. Pero ang importante ay kung paano natin haharapin ang mga challenges na yon. At isa sa mga challenges na yon ay ang mga cheating issues sa ating mga relationships. Lalo na sa mga long distance relationships, di ba? Tama. Anong masasabi niyo mga kachika? Ang masasabi ko dyan, girl, kung nagawa niyang mag-cheat kahit nasa LDR pa kayo, ibig sabihin talaga wala talaga siyang respect para sa'yo. Wow! Yes, distance is hard. Yes, loyalty is a choice. Huwag mong gawing excuse ang kilometers para i-tolerate ang kalokohan. Yes, and honestly, kung toxic na natapos, kung toxic na natapos, may cheating pa, that's, Yes, kung toxic na, Tapos, may cheating. ganyan mo lang Okay, yes. And yes, honestly, kung toxic na, tapos may cheating pa, that's 2 strikes already. Sa 3rd strike, baka ikaw na yung masira totally. Isipin mo na lang, deserve mo ng peace of mind, not a puzzle piece na pilit mong kinokompleto. Tama, tsaka babe, if the trust is gone, mahirap na talaga. Hindi na relationship yan, kundi torture package na may kasamang anxiety. Huwag mong hinahayaan na love ang maging dahilan para tiisin yung disrespect. And girl, sometimes mas okay pa yung single ka kaysa nasa relasyon na puno ng lies. Kasi sa singlehood, at least wala kang kahati sa sakit. Huwag mong i-romanticize yung sacrifice.
kung ikaw lang naman ang nagdurusa. Tsaka real talk lang. LDR doesn't fail because of distance. It fails because of dishonesty. Kung kaya niyang mag-cheat kahit alam niyang mahirap na nga yung setup, that's proof na hindi siya worth fighting for. Save your loyalty for someone else who deserves it. Kaya kung toxic siya, let him go. Kung nag-cheat siya, let him rot. Yes, you're good. Alam mo, minsan tayo mismo yung nagiging kalaban ng sarili natin kapag pinipilit natin yung taong ayaw naman magbago. Right, mga kachika? Yes! Tama! Kaya, ang advice ko lang sa ating mga listeners for today's episode ay, don't waste your best years sa wrong person. Grabe, ang sigit pala ng ganong experience. Pero proud ako sa may kwento na nakausad siya at masaya na siya sa ngayon. Hindi niya deserve yung treatment na yun. Deserve niya yung taong nagmamahal sa kanya ng tunay. And that's it. That's wrap it up. Once again, I'm Mika. I'm Rona. I'm Natalie. Kali. I'm Lynn. I'm Brent. And this is... Love Talks! Kung nais niyong mag-share ng inyong love or romance stories sa aming podcast, we'll leave the link below. Huwag kang mag-alala dahil safe ang inyong identity, walang data na makokolekt, tanging story niyo lamang. And your names won't be mentioned sa podcast unless with your consent. Thank you in advance sa mga mag-entry. Again, this is Love Talks!